Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinalayas ni Jesus ang isang demonyong sanhi ng pagkapipi ng isang lalaki, at ito'y nakapagsalita na mula noon. Nang gilala sa mga tao, ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ang sumasa iyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang napapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasasandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes ng ikatlong linggo ng 40 araw na paghahanda. At muli, lagi tayong pinaalalahanan na maging mapagmatsyag dahil sa loob ng 40 araw kung paanong ipinahayag sa atin nung pinakaunang linggo na si Jesus ay dinala sa ilang at doon ay 40 araw na tinukso-tukso ng demonyo. Totoo ang demonyo, totoo ang mga tukso na dumarating. At hindi ko alam kung gaano kalakas ang tukso na inyo pong nararanasan sa mga panahong ito ng Kwaresma. Hindi natin pwedeng dedmahin o kaya baliwalain. Wag minsan sinasabi pa natin, hindi totoo yan. The more na sinasabi natin na hindi totoo, the more na hindi natin na-acknowledge ang ginagawa ng demonyo, lalo tayong natutukso. Sa ating Ebanghelyo, narinig natin ang mga pangalang Beelzebul na sinasabi ng mga tao kay Jesus na siya ay kampon o dahil kay Beelzebul ang prinsipe ng mga demonyo kung kaya't siya nakakagawa ng mga ganyang bagay. So parang scripted, no? Sabi, scripted lang yan. Kaya nakapagpalayas ng demonyo yan kasi kinausap na niya na aalis siya doon sa taong may sapi. So, kung dito, tingnan natin, no, baka lang hindi tayo aware. May dalawang uri ng sapi. Sinasapian. No? Yung ginagawa ng demonyo. Una, ang ginagawa ng demonyo, pinatatahimik ang mga tao.
Kaya nga, di ba, sabi dito, pinilayas ni Jesus ang isang demonyong sanhi ng pagkapipi. So, hindi siya makapagsalita, ibig sabihin, hindi siya makapagpahayag, hindi siya makapagpuri, hindi siya makapagsabi ng Panginoon kasi nga, ginawa siyang pipi ng demonyo. Yung pangalawang uri naman ay yung pinagsasalita ka ng pinagsasalita. Sino dito ang madaldal? Yung bang minsan ka na nga lang magsasalita, ano pa yung lumalabas sa bibig natin? Paninira, o kaya wala lang. Yung walang sense, walang kwenta. Baka hindi mo namamalayan, hindi natin namamalayan. No? Tahimik ka, hindi ka nagsasalita, pero may mga bagay na dapat kang sabihin, may mga bagay na dapat kang ipahayag, lalong-lalo na, no? Yung salita ng Diyos, kapag hindi mo ito ipinapahayag, kapag hindi ito lumalabas sa iyong bibig, baka, no? Baka lang, di natin napapansin, andyan na ang sapi ng demonyo. Pangalawa, yung sobrang pagsasalita. Kailangan mo din suriin. Baka masyado ka ng, ano ba ito dito? Minsan yung pagmaalam, lahat gusto mong sabihin, lahat gusto mong manduhan, lahat gusto mo, parang yung salita mo yung dapat na sinusunod, baka may sapi na tayo. Kasi kapag masyadong, di ba, dalawa na naman. Kapag walang gusto magsalita, masisira ang komunidad. Kapag masyadong maraming nagsasalita, masisira ang komunidad. Magkakawatak-watak ang komunidad. So, nasaan tayo sa dalawang uri ng saping ito? May mga pagkakataon na dapat kang magsalita. May mga pagkakataong dapat kang manahimik. Kailangan natin matuklasan yun. Kaya nga sa Jesus, may mga pagkakataon na hindi niya na sinasagot itong mga paratang sa kanya. May mga pagkakataong kailangan niyang paliwanagan itong mga taong labis kung makapagsalita. Ngayon, medyo high-tech kasi, no? Baka akala natin, hindi nga tayo nagsasalita. Pero nasa social media ang iingay natin. Mas level up na nga yung mga usapan. Kasi hindi na sa kanto, social na. Ang tawag na ngayon ng mga chismisan, group chat. Diba? Ang ingay, diba? Pag sa group chat, ang ingay. Minsan, nawawala na dun sa, ano ba pinag-uusapan? Babalikan mo pa yung thread, yung pinakauna. Kasi yung pinaka-importanting message, natabunan na dahil ang daming gustong magsalita. Hinay-hinay. Baka hindi natin napapansin. Kasi nga, no, sabi ko pa nung una pa lang, magbantay tayo. Kasi kung hindi, baka nasasakop na tayo. May panahon pa, no, para muli na ma-realize natin kung ano itong nangyayari sa buhay natin, sa buhay ng pamilya, sa buhay ng ating komunidad. Amen?